Lingwahe natin, baliw yung mga yun, no? Magkakaibang grupo, nagsasama-sama. Hindi naman tayo talaga mabubuhay ng mag-isa sa mundo. Mahalaga na hindi dapat mawalan ng regulation when it comes sa mga market. Dapat mas magkaroon pa ng somehow equal regulation para hindi nagkakaroon ng monopolies, para mas maayos ang public fund. Kung totoo pinagsasabi ng mga ekonomista, ano pa lang, after World War II, yan, maganda na ang takbo ng buong daigdig. Pero look where we are right now. There should be no distinction between a man and a woman. Tapos yung kanilang role sa paggobyerno, sa pagiging leader. Lahat tayo pantay-pantay na ginawa ng Diyos. Hindi, patunay yan na may stunting problem talaga sa Pilipinas. Kung may violent na tendency yung tao na, no? Lalo sa iba yan, eh. Ito ba itong mga viewers na? Tignan na natin itong podcast na to. Ito ba itong mga viewers natin? Ba't ano? Magandang gabi sa lahat. Hello! Kami po ulit. Ako si Jen ng Batas Manggagawa. Ako po si Representative Eli San Fernando. Nag-evolve na. Manggagawa Party List. Okay. Ako si Mark Sanchez ng 2 sentimo sa kalye. Kami ang politikang ina mo na walang mapag-usapan. Oo nga. Parang ano na lang no? Parang nagiging napipilitan na lang tayong gumawa ng podcast, putang inang yan. Kasi ito lang tayo mapag-usapan. Gawa tayong podcast dahil matagal-tagal na tayo hindi nakapaglabas. Kailan ba huling labas natin direct? Last week ba? Nakapaglabas ba tayo? Last week. Okay. Parang ang tagal na, no? Pero parang ang dami kasi nangyari. Daming nangyayari. Parang everyday is equivalent to 1 week. Grabe. Whirlwind. Lalo na sa'yo. Oo nga. Dami nangyayari sa iyo eh. Ano ba nangyari sa'yo? Kung gusto mong pag-usapan ulit. Kasi laman to ng media mula kahapon. Kaya nga Opening ng ano. Sabi ko sa inyo, pag nilagay niyo ako dyan sa kongreso, mag-iingay ako dyan. Sa lahat eh. TV, radyo, sa SOCMED, lahat. Kahit Na TikTok puro nakakasawa na yung mukha niya. Ay, Gagon to eh. pangarap ko, lumabas ako sa dyaryo. Front page. Yan, pangarap ko, hindi pa Hindi talaga impeach yun. Hindi pwedeng bayaran yun. Ay, pwede. Front page. Hindi pa kami Kaya mabayaran yun. Hindi pa ako lumalabas eh. Ayan, si Kajim. Ayan. Oy, Kajim. Yan. Shout out na. po sa mga taga UFSW. Yan. Unified Filipino Service Workers. Oo, Yan, hospital. Meron tayong special guest. Yan. Kaso mahihain kasi lahat ng mga kasama. Kaya nga eh. Alam nyo, mga boss ito gusto namin magkaroon ng guest dito. Kasi nga kami tatlo, sawa na kami. Sa amin. Pag-usapan. So, parang awa yun na kung gusto nyo mag-guest. Nagmamakawa na kami. Sasagutin ko na pamasahin nyo. Ayan. Pwede ba mag-comment kayo anong gusto nyo pag-usapan natin? Checkin natin yung nakaraang episode. May mga comments dun eh. Saan ba yun? Sige. Ako whirlwind eh. Puro balita, yung sa sahod. Pero panoorin nyo na lang po yung mga interviews tungkol dyan sa sahod. Hindi ang pag-usapan dito, kaya nga meron kayo cellphone eh. Ayan, may mga comments Ito, dami. Galit na galit siya Yan ang ba sa mga negosyo? Gabi si Matahari Foodie. Oy. Halatang DDS ka Eli. Pag sinunog yan si Eli, amoy Sara Duterte yan. Amoy Sara Duterte. Napamoy nga. Uy, walang amoy. Ay, sipon ako. Bakit kayo makikinig kay Eli San Fernando, member ng INC na sumama sa INC to stop the impeachment? Nandami palang Nasubaybayan ko yan sa TikTok, Palamura, Duterte wannabe. Nakuha niya atensyon ng mga DDS pero ngayon biglang nagbago. Dati kumurahin niya lahat sa Kongreso pero ngayon nanalo siya. Iba na ang iip na hangin. Galit na galit sa ito. 3 days ago. Ang dami niya comment eh. Ano pangalan yan? Matahari Foodie. Pangalan pa lang, di na mapagkakatiwalaan. Matahari Foodie. Matahari. Kain ka na lang, tol. Galit na galit, gustong manakit. Yan na lang response. Huwag kang mainis, mahal ang patis. Bigas. Ito, meron pa
ibang tao naman to. Makikita talaga dito na brainwash ng mainstream media ang mga taga Luzon and they don't want to believe the genuine intention of the Dutertes. Sanay kasi kayo sa mga trapo. Dito naman, anti-Duterte ka naman daw. Anti-Duterte ka naman. Genuine intention of Duterte. Sanay kasi kayo sa mga trapong politiko at di nyo matanggap na taga Mindanao ang may matapang at magandang hangarin sa Pilipinas. Bahala kayo sa buhay nyo kung anong gusto nyong kulay. Ano ba itong mga viewers na? Tignan na natin itong podcast na to. Ano ba itong mga viewers natin? Ba't ano? Galit na galit eh, no? Yan sa Ellie, ganito yan. Hindi nila alam kung paano, para saan yung show na to. No? Kaya nga. Basahin nyo po uli yung... basahin nyo uli yung pangalan, no? Politikang ina mo. Yan, Ay, mga bago manonood, panoorin yung unang-unang pilot episode namin para makita niyo kung para saan tong podcast na to. Oo Oo nga. Wala kami pakialam kung dilaw kayo, Duterte, BBM. Welcome nga lahat dito eh. Wala kami paki. Welcome dito. Ano kami? We believe in Free speech. free speech and free expression. Yan. Hindi kami nagdi-discriminate dito. Galit kami sa inyong lahat. Ayun. Para malinaw. Legit na equal. Galit kami sa inyo lahat. Pero matindi tong podcast na to, no? Dati, lang, chami-chami lang tayo ngayon. May representante na. Yes. Kaya Galing ng evolution. Evolution of man. Ano pag-usapan natin? evolution of man. Hindi, si Mark ang maraming ganap eh. Mark, ano ba mga ganap? Mga ganap mo. Busy nga ako sa Bukod sa mga pag-gym mo na. Pag ano. Hindi. This week sobrang busy nga ako sa UP kasi nga graduation na sa Sabado. Yes! Ayop. Kaya every time pagkatapos ng work, dumidiretso lang ako sa UP kasi kailangan akong asikasuhin. Ano yung masters? Master siya. Yun, happy graduation. Sociology. Master of Arts. In sociology. Ano ba pagkakaiba ng MA sa MS? Science yung isa. Kaya nga alam ko. Ano mo tinanong? Ano pinagkaiba ng pag-master in arts at master in science? Niloloko ko dito. Alam ko na, yung arts, yung science. Ang MS kasi, more on siya doon sa mga natural hard sciences, yung framework nila. Liberal arts yung MA, sociology, mga ganyan. So hindi kayo science? Soft science considered ang sociology di siya. Soft science? Kalokohan niya kung soft science. Soft and hard science, parang... Economics, sociology. Parang econ, di rin naman science ang econ eh. Hindi, we are the queen of social sciences. Yes. Pero kalokohan lang yun. Kalokohan lang yun. Alam niyo ba na ang economics sa Nobel, hindi naman talaga kasama sa Nobel Prize yan. Puntangin na niya. Kasi yung Nobel for science ng mga scientific, ano lang talaga yun. May nilagay sila, Biglang nilagay nila economics. May literature din ba pag Nobel? Meron. Kanya-kanya pala. Hindi siya talaga, parang may ibang fund ang nagbabayad sa Nobel Peace Prize for Economics. Parang Hindi yung pondo ni Alfred Nobel. Pero sa separate category naman siya, di ba? Like Nobel Prize for Economics siya yung parang for like science or for peace prize, mga ganun. Parang separate category. Pero lahat ng iba kasi, galing sa isang fund. Di ba yan yung estate ni ni Alfred Nobel, yung gumawa ng dynamite yan eh. Di ba? yun pala yun. Today I learned. Today I learned. Tapos namatay siya, yung Kayamanan niya, niya. nilagay sa foundation, the Nobel Foundation. Kaya Nobel Peace Prize. Kaya Nobel Prize, the Nobel Prize. Ano yung Peace Prize? Wala. Yun din, pero ibang Kasama rin category. yan. For peace. For peace. Pero yung original na Nobel Prize, walang economics. Wala pala economics. Yung nakalimutan ko, nabasa ko na yan eh. Merong isang grupo ng mga economists na mga oligarchs, pinilit nilang para ma-normalize na merong economics. Oo nga. Para siya maging quote-unquote science. Parang propaganda lang nila yun na siya. Parang same level siya ng natural sciences. Ganun. Oo. Kasi nga, di ba, ang science dapat meron siyang predictions. Tama. Diba? Predictability, possibility. Ang economics mo, walang pangalan. Wala. May kunwari ang prediction niya na pero hindi mo naman ma-compute lahat eh. Kala mo, lalagyan mo numbers. Puro models nga eh. Kung totoo pinagsasabi ng mga ekonomista, ano pa lang, after World War II, yan, maganda na ang takbo ng buong daigdig. Pero look where we are right now. Pero nung panahon naman ng World War II, like yung parang years lang, mga ilang years after World War II, maganda naman yung takbo ng economy, di ba? Ha? I mean, maganda yung funding ng economy. Hindi kasi war apologist. Hindi, may nakita kasi ako, may napapag kasi ako mga debate diyan regarding sa public funding in relation to parang capital Hindi funding. kasi nung panahon ng war, rebuilding sila ng daming public employment. Tama. Yung mga gobyerno talaga yung gastos nila towards infrastructure, Yes. towards jobs, no. So, Rebuilding natural. So ganun talagang Kaya nga, 'di ba, may teorya nga na ang kapitalismo daw, kailangan daw niya ng giyera para kapag wala daw siya i-expand,
Pag wala na siyang mabebentahan, kailangan niyang masakin yung infrastructure para sa ganun, tumuloy yung Pag-saturate niya ikot ng market. Pag nasaturate ng market, gera daw ang When all markets are saturated, yan. Pero war ginagamit na. kasi yung example na yun nung sa US na yan kasi pag may mga question kasi regarding sa power ng parang government funding or public funding, ayun lang yung ginagamit na example ng mga progressive economy sa US na mahalaga na hindi dapat mawalan ng regulation when it comes sa mga market. Dapat mas magkaroon pa ng somehow equal regulation para hindi nagkakaroon ng monopolies, para mas maayos ang public funding. For example, yung binabanggit yan, yung karamihan ng mga malalaking kumpanya sa US, may government subsidies yan. Pero baka di kayo mabigyan ng mga subsidies sa mga mas maliliit na mga businesses. Tama. Di ba yung balita ngayon, si Trump, ang nag-away sa Iran, di ba? Kanina lang to. Hindi, tinrete niya si Musk na i-withdraw yung government subsidy ng Tesla at SpaceX. Ibig sabihin, billion pala yung nakukuha nitong dalawang kumpanya ni Elon Musk from the US government, from taxpayers' money, di ba? For his SpaceX. Mga research niya, etc. Doon pala, gobyerno pala nagpa-fund, tapos private kumikita. Yabang-yabang ni Musk. Ano nga yung question nga dun sa Tesla, maraming mga scientists ang medyo galit sa private entities na pumunta sa space. Kung meron naman daw NASA na successful na nakapagpapadala ng mga probes sa ba't ba kailangan magkaroon ng private funding para sa mga ganyang klaseng projects? Nasayang na naman yung pera. Kung meron naman tayo successful model na NASA na nandyan na nadagdagan lang yung funding. Wala. Sa Amerika kasi, talagang corporate interest na talaga nagpapatakbo ng Amerika. Tama. Yun ang totoo. Hindi na nga daw capitalist yung US corporatism na daw. Panoorin mo yun, House of Cards. Yan, House of Cards. Kaya nga may mga conspiracy, deep state, di ba? Yung mga Illuminati, nandyan na yan. Kinokontrol yung mga... Yung weather namin. Mga harp. Yung mga harp. Di ba gusto natin magkaroon ng episode tungkol sa harp? Sige nga, ano yung harp? Yung harp. Ano yung sabihin ng harp? Simulan mo. Hindi, yun parang technology daw na... Alam mo na ibig sabihin ng harp? Hindi ko rin alam yun. Pero i-search mo na lang sa YouTube yan. Harp. HAARP. Parang yan high audio. Basta dinidisrupt niya yung mga weather systems. Kaya nakakapag-create ng mga lindol, malalakas na mga bagyo. Ganyan yung harp technology. Parang yung sa Red Alert 2, yung yung sa mga Allied Forces, parang yan? Chronosphere ba yan? Yung super weapon ng Allied. Yung weather, basta may weather yan Siyempre, Red Alert. Batang Red Alert kami. Bakit pandali ng Red Alert? Di ko na lalaro yun. Ayun, Auroral Research. So, titira yan ng mga audio frequencies pupunta doon sa clouds. Sa clouds, sa atmosphere. Hanggang stratosphere. Ayun. Tapos mag-create ng mga malalakas na. Yan. Illuminati may control. Tangin na mo! Makikita mo talaga mga botante. Pero, gago, ang daming nabubuong ganyan na mga forums. Forum sa Facebook, sa Reddit, YouTube. Even sa TikTok, may napanood ako, flat earthers. Pilipino? Hindi, mga Pilipino. Nagla-live. Marami. Nagla-live sila. Ang mundo daw ay flat. Siguro yun, hindi na breastfeed yung mga bata sila, no? Hindi, patunay yan na may stunting problem talaga sa Pilipinas. So, kasi sa Amerika rin naman. Mas dami sa Amerika. Mas marami. Hindi, yun dito sa Pilipinas. Yan na yun. Nag-uumpisa na. Pero yung flat earthers ng mga Pinoy, grabe. May mga anti-vaxxers nga din na sobrang dami sa Pilipinas eh. Oo. Kasi yung vaccine kasi may chips yan. May chips yan ng 5G. New World Order. Ni Bill Gates. Si Bill Gates yan eh. Kasi nakasulat sa Bible, dadating ang panahon na dati may mark of the beast. May mark of the beast. Yun yung mark of the beast. Tapos you cannot buy everything. You cannot go out without the chip or the mark of the beast. Ano nangyari nung pandemic? Hindi ka makalabas. Para makalabas ka, kailangan mong Bakuna. Nandun yung chips. Ay, puta na ako Nangyari ang hula sa Biblia. Napakagaling. Propesya. Ngayon pa lang napakagaling. Hindi, pero may mga naniniwala talaga dyan. Hindi naman ganun karami. Pero marami. Marami dito sa Pilipinas. Yan na yung chips, mga hindi nagpabakuna. Alam niyo yung tatay ko? Ay, Pastor, hello po. Ako nanonood, tatay mo gago. Okay lang yan. Noong una, hindi nagpapabakuna yun. Hindi, hanggang ngayon, anti-vaxxer yun. Anti-vaxxer yun, ang tatay ko. Dahil? Hindi siya naniniwala na ano yan. Dahil nga doon sa Mark of the Demon. Hindi naman. Ano yan, feel niya,
parang programming, may ano yan, may malaking entity sa buong mundo na nagko-control. Deep state din. Parang may deep state na ganyan. Na yan ay magpapasira ng ating mga internal organs. Mga Rothschild. Yan, yung mga Rothschild na pagkakakitaan lang yan. Kaya nga, di ba, may mga balita sa US nung nagpaturok daw ng bakuna, namatay sa heart attack, na stroke, nagkaroon ng defect sa utak, ganun. Maraming mga ganyan. At sa Pilipinas, marami na rin yan. Marami rin yan. Ano lang, ang pananggalaan nila siguro sa virus, yung prayers. Yun ang ano nila. Yari tayo dyan. Yari tayo. Ngayon, may surge ulit ng COVID, di ba? Oo nga eh. Sa US, ewan ko, pati dito daw ata. Meron. Pero somewhat, di ba, may mga conspiracy theory na pinagkakitaan lang ng malala, ng big pharma, yung ano, COVID. yung COVID tsaka yung mga bakuna. Kasi yung Pfizer mismo di ba? Yung Pfizer, may nilabas sila recently, umamin sila na wala pa naman talagang conclusive evidence or data na talagang effective yung kanilang mga bakuna. Meron, search mo. Kaya yan yung nagpo-fuel. Yan yung nagpo-fuel sa mga conspiracy theorists. Pfizer, Moderna, yan. Kaya si Fauci, di ba? Ng Center for Disease Control. Si Fauci gustong kasuhan. CDC. Gustong kasuhan. Ng US. Kasi yan yung nagpo-fuel doon sa sa belief nitong mga conspiracy theorists na itong COVID-19 lang daw yan, population control. Yan, population control. Di ba, di pa ako nakainom nito mga boss, ha? Kita niyo itong mga kasama ko, wala nang pakialam sa sinasabi ko. Wala na. Naghanap ako ng comment na pwede natin pag-usapan mga boss, wala talaga kaming balak ng ngayon. Ito, nakasuot ako ng Independent Order of... yan na lang. Wala, inumin natin rin pala ito. Hello po sa... Ano ba yan? Yan yung mga di ba? Ito, Ancient Fraternal Order. Yes. Parang mason yan, di ba? Parang mason. When you say ancient, siyempre, hundreds of years na yan. Fraternal Order because... Pero gano'n talaga katanda yan? Since 1700s. Ang tanda na. Yung nagre-rely lang kami sa surviving records. Any claims na walang record, it's just a, ano bang tawag doon? Walang ano. Imagination. Imagination. Kung ano lang meron. Pero ang oldest existing record namin is 1700s. Pero as in, meron kayong record? Meron. Sa Sovereign Grand Lodge sa US yan. Sa US nag-originate sa US base yan. Yung branch kasi namin, kaya kami tinawag na independent. Kasi Odd Fellowship yung fraternity. So maraming branches yan. The biggest branch of them is the independent branch. That is the US, United States tradition. So it originated from United Kingdom, and then from United Kingdom, di ba, yung mga... Pero hindi independent yung mga taga-UK. Hindi, pumunta sila ng US, di ba? So yung mga nag-settle, mga settlers, yan, colonies. sa US, sila yung nagtayo, si Thomas Wildy, si brother Thomas Wildy, nagtayo siya ng branch sa United States, sa isang tavern. So may nag-respond doon. Kaya nabuo yung independent, and then the independent branch is the biggest branch of the entire Odd Fellowship. Yung mga tumatawag sa Facebook mo na brother, yung BRODDER. Odd. Kaya Odd Fellows, bakit Odd Fellows? Kasi kakaibang nila lang kami. Superhuman. Mga lizard man ba yan? Mga lizard man. Interestingly, yung history nito, medyo nakakatuwa rin. Kasi odd. Parang kakaiba, parang mga kengkoy itong mga... Kasi di ba during the medieval times, may mga guilds. Yun yung mga onion dati. Yun yung mga onion dati. So kung parte ka ng isang guild, by tradition, doon ka lang, hindi ka pwedeng makimingle sa ibang guild. Halimbawa, if you're a candle maker, ang guild mo, candle making guild. Tapos it would be odd for guilds na parang na ibang profession magsama-sama. Di ba during that time may yung actually may yung mga mason, guild ng mga masons. Ayun, mga mason. Kasi wala namang mga engineers dati. Ang engineer dati mason. Yan, si attorney, mason yan. Ikaw ano ka? Wala. Ikaw wala. Wala. Naka pala Wala ka. Yung mga mason, takot ako sa ganyan. Yun ng masons at carpentero. Oo. Yun, sila doon nagsimula ang masonry. Sa Odd Fellows, kami, during that time kasi, medieval times, ang daming namamatay, ang daming gera, etc. Daming sakit. Yung mga patay, legit, mga patay, nandyan lang sa gilid-gilid. Mga nagkalat, ang dumi-dumi, ang daming nagkakasakit, ang daming orphans, ang daming widows. So, yung mga forefathers namin during that time, nagsama-sama. Yung mga patay sa gilid-gilid, inilibing nila.
yung mga orphans, inalagaan nila. Kala ko in-educate nila. nilibing din eh. Yung mga... Orphans sinibig. grabe ka naman. mga brad. Gago. Yari ka. Kwento niya, Yari parang ka. ay susunod. Tatawag na ako sa New World Order. So, kaya yon yung mga distressed tinutulungan. Kaya ang core commandment sa amin, we command you to visit the sick, relieve the distressed, bury the dead, and educate the orphan. Pag-bury the orphan. Kasi Kita mo, Mark? Oo, hindi, ganun talaga yun. Kaya yun ang core commandment namin. Kaya literal yun. Kapag may patay, ililibing. Pag may distress, tutulungan. O, ilang orphanage na napunta mo? Ito sa may Manila, yung hospicio. Hospicio de San Jose. Yan ang namin, ang Kapatirang Manila Lodge, yung lodge ko. Lodge kasi parang chapter yan. Kumbaga partner niyo yung... For so long, kami ang lodge number 1 sa Philippines. Since 1902. Tapos, ang partner na namin ever since, yung Hospicio de San Jose. Ano mo ba yan? Ito, quick story lang to. Yan. Segue ako sa Hospicio de San Jose. Alam mo ba, na yung Hospicio de San Jose, ang nag-iisang totoong isla sa NCR. Oo. Isla yan. Isla. Pag dumang Quiapo Bridge, di ba? Ayala. Kita mo yan. Ayala Bridge. Ayala Kita mo Bridge. yan. Doon yung daanan yan eh. Nung dati, mga barkada ko nung college, kasi batang Sampaloc ako eh. Pinlano namin yan, i-raid. Kasi namin agawin yung Hospicio de San Jose. Kasi isla, tapos gagawin ng stronghold. Isa lang yung daanan doon. Isa lang yun. Sa Ayala Bridge lang yun. Wala nang iba. Yun lang ang daanan doon. Stronghold talaga yun. Pag napanood ng mga bilyar tong episode natin, baka agawin nila yung Hospicio de San Jose. Pero sa hospicio, meron nung iwanan ng baby. Ganun? Yung unwanted babies. Tama. Meron dun sa hospicio. So, yan ang orphanage na inadopt namin. Meron din dito sa may Santa Mesa, yung La Concordia, pero bago na lang din na orphanage yan. So, yun ang... Ilang sick ang na-visit mo na? Marami-rami na. Marami-rami na kaming natulungan. Pero sa mga kapatid, may mga nabisita na rin ako. Pwede bang manghingi ng GL dyan sa inyo? Hindi, wala kaming guarantee letter. Sa Congress. Sa Congress. Mga brad, hingi tayo sa Congress. Siyempre, dapat advocacy mo yun. Di ba? Tama. Ad fellow ka. Tama. Dapat yung mga GL na yan, pamimigay sa lahat. Tama. Ayun. Ano yan? Isa yan sa itutulong natin. Kasi commandment sa amin yan. We are commanded to do that as an ad fellow. may limit ba yung pagbibigay ng guarantee letter sa Congress? Ewan ko. Hindi ko rin alam, sa totoo lang. Nababali-balitaan ko na lang yun eh. Alamin ko. Nandun naman na tayo sa loob. Yeah. Nagpapigil ng mabigay. Tanong. Pelo ako. Pengi akong GL. I am commanded to visit the sick. Yan. Yan. So yun ang quick history niyan. So kaya kami tinawag na odd fellow. So we are odd kasi parang siguro ang isip kung sa parlance sa lengguwahe natin, baliw yung mga yun, no? Magkakaibang grupo, nagsasama-sama, naglilibing ng patay. So yun ang history namin. So ngayon, naglilibing ng patay lang hindi orphan hindi orphan. Ito ka lang, Mark, Si Mark, para malinaw hindi ka na po pwede pumasok sa amin. Pero yung dyan, sa Pilipinas, hindi naman ganun karami yung bilang namin. Kasi naubos kami nung from World War II onwards. Binary World War I, World War II, hindi naman. So from 19 naputol Unlike sa Mason, nagdire-diretso may naputol At 1902, tapos biglang nawala may Oo. So ang revival, if I'm not mistaken, sa year 2000. Ngayon lang. Tapos Recent lang. nagkaroon ng great revival ng Ad Fellowship sa Philippines. Ito, just recently lang. So ngayon meron kaming mga... Kasi may congressman na kayo. Yun nga. Mga kapatid, meron po kayong congressman. Yan. Hindi ko rin alam. Hindi, pero yung unang-unang mga Ad Fellows, mga governor general yung mga yun. Mga mananakop pala kayo. Espanyol? Mga Espanyol, mga military men ang nasa, mga businessmen. So yun. Meron ba kayong naging member na bayani ng Pilipinas? Hindi ko alam. Marami sa Mason. Sa Mason. Mason lahat. Hindi po nag-aaway. Hindi po kami nag-aaway. Bukatipunan, di ba? Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini. Hindi naman to paramihan Gregorio del Pilar. Mga Pilipino. Juan Luna. At yan, mga Mason yan. Marami pa. Very good. Sa 13 founder ng Katipunan, parang mga 8 doon, Mason. Very good. Kasi yung Katipunan, Di ba daw? yung recruitment ng Katipunan,
katipunan, Masonic. parang yung dapat. first degree daw ng Mason. Ayun. First degree. Kasi may Ay, sabi- maraming degrees yan eh. Sa Grand Lodge of the Philippines ng Mason, may statue doon ni Emilio Aguinaldo. The Philippine Revolution is Masonically inspired. Yes. Yan. So, Kasi totoo naman. Totoo naman talaga. Kasi yung principle of liberty, equality, basta yun. Liberty, egalit, Fraternity. Yun. Yeah. Liberty, equality, fraternity. brotherhood. Hindi ko maalala kung sinong prof nagsabi sa akin nun, yung kasi ang kwento niya dyan sa Katipunan, yung mga ibang members daw dyan, yung mga walang pera, hindi talaga nakapasok sa mga mason kasi nga, mahal yung pagbabayad doon. Hindi, walang Kasi ganun. Mali. Hindi mo kailangang maging mayaman para pumasok sa Mason. Tama. Sa mga ancient fraternal orders. Doon sa sa Grand Lodge ng Mason, yung meron doon kalimutan ko pangalan niya, janitor ng Grand Lodge, Mason. Yun, hindi mo kailangan maging mayaman. Hindi mo kailangan Yan ang akala ng pag mga ancient, in amity ang Odd Fellows tsaka ang Mason kasi you can be dual Talaga? Hindi siya like- meron kaming Odd Fellow Brads na Mason din. So, Hindi siya like typical na Di ba di ba sa fraternity kasi kung saan hindi. frat ka lang sa college. we'd like to Hindi naman kami parang Greek. Hindi kami Greek lettered eh. Lettered na Hindi rin kami clubs. Hindi rin kami mga social civic clubs. So, ancient fraternal. Parang alam ko, dalawa lang, meron pang iba, pero ang of significant importance, Masoneria, tapos sunod na ang mga Odd Fellows. Hindi kasi ako over sa history ng mga fraternities, pero ang assumption ko lagi, mga naunang fraternities talaga is yung sa mga Mason, di ba? Hindi naman yung mga Greek alphabeta, Kemerut na mga frats. Kemerut. Beta Kemerut, yari ka. Yari ka, Kemerut pala sila. Hindi, kasi madami. Parang Ang sa labas ka. Yari ka Ang dyan. daming kinakaaway na fraternity. Hindi. Ang address taga-Pasig po, si Mark Pasig. Hindi, pero- Ay, may brad kami dyan sa Pasig. Yari ka. hindi, pero kasi sa history niyan, alam ko talaga, nauna talaga yung mga Mason. Tapos parang, di ko alam bakit nagkaroon ng ibang derivation yung mga ganyang klaseng fraternity sa mga college na kailangan sa isang ano ka lang. Kasi hindi naman ibig sabihin, yung modern fraternities kasi, modern na lang yan phenomenon yung mga Greek lettered kala pag sabing fraternity yan magulo yan, bugan, di ba, rabol, yan ang una naisip, di ba? Fraternity, ang pagka kinonvert kasi fraternity French na brotherhood lang naman ibig sabihin ng fraternity. Sama-sama kayo yun. Sama-sama. At yung Mason, yung mga Mason, mga Odd Fellows, they're espousing enlightenment values. Kung doon mo sila pa ma-situate historically, kung i-historify mo sila. The French. Yung enlightenment values, syempre alam ko lahat ng mga values ng Mason Talagang equality, liberty, brotherhood. Yun talaga ang mga tulungan lahat ng tao equal. Tama. Yan ang main na value ng Masoneria. Parehas tayo. Tawag nga namin diyan. Kaya on the level tayo lahat. Ibig sabihin, lahat tayo pantay-pantay na ginawa ng Diyos. Kasi dapat naniniwala ka sa Diyos. Pero kahit sinong Diyos. Bahala ka na mamili. Bahala ka na kahit si Zeus pa yan. Basta meron kang So malaki misconception talaga mga satanista yung mga Ay, hindi. Kumakain ng baby. Kukain ng baby. Ito, hindi ko alam So mula nagsimula, dahil sa simula nung panahon nata nung sinong pope yung parang ayun sa mga enlightened, ayun sa mga grupo-grupo. Hindi. Biglang Ito daw ang storya. Yan, Pero yan, chismis lang to Kasi dati, ang mga Mason, yan ang mga tawag dyan mga travelers mga merchant travelers Tapos sila rin din ang merong knowledge ng paano gumawa ng building. Yung mga paano gumawa ng mga arcs, ng mga pillars, etc. Ngayon, ang Vatican, which is dati state siya tapos siya rin ang religious state siya. Ang Pope nagpapagawa ng mga building churches sa mga Mason. Nag-pile up daw yung utang ng Roman Catholic Church sa mga Mason to a point na ayaw na niyang bayaran, in-excommunicate niya. Ayun, may papalbol. Yun Recently lang na lift ata yung papalbol ng ex-community. Na-lift na ba? Alam ko. Alam ko hindi pa Kaya, hindi pa. Kasi recently, nagkaroon ng sa Bacolod. Oo, nang nag-ancom. Nag-ancom sa Bacolod, tapos mayroon doon yung pare Yung sa bishop ata. nag-rant siya about sa mga Mason. Kasi parang daming Mason dito sa namin, sa lugar namin. Kaaway pala kayo ng simbahan. Hindi binabasbasan pagkakalam ko na Roman Catholic Church pag alam niyang Mason yung namatay.
Kami, Yung parang friends last naman sacrament. kami. Friends naman kami with the church. Hindi kayo excommunicated? Hindi. Ano? Hindi, wala kasing utang yung church sa inyo. Hindi kasi kami, busy kami maglibing, busy kami mag-aaral, busy kami magpakain ng mga gutom. Hindi, kami rin naman. Charity, ang one of the pillars Ay, ng kami Mason rin. niya. Charity. Pare-pares nga tayo eh. Kaya nga... Ito siyempre, kinopy nyo sa amin yun, di ba? Joke lang. ito po, hindi po kami nag-aaway dito. Joke lang. Naglolokohan lang po kami. Kami FLT, Friendship, Love, and Truth. Tapos, sa higher branches namin, Faith, Hope, and Charity. Pares din. Ganun kami. So, Ikaw, Mark, anong naman sa'yo? Anong fraternity mo? Walang fraternity. Kahit ano, hindi ka nasali. Ayoko rin eh. Parang natatakot ako sa mga ganyan eh. Dahil sa mga misconceptions ko sa ganyan. Oh. Para pagpasok mo, mga naka-cloak na itim. Hindi kasi syempre 'di ba pag may mga kasi sa kandila. Pilipinas yung maraming issue talaga yung mga frat, lalo na sa issue ng mga hazing, mga ganyan. Talagang may instill sa yung fear na ay masama yung frat. Lalo na kung lumaki ka for example sa Tondo na yung mga local frats na nag-aaway-away, nagkarambulan. Totoo nga pala, no? May nagsasaksakan, ganun. Kaya may instill talaga sa yung takot na masama talaga yung frat. Ooh. Ano ba ang political economy ng frat? Sige. Ayan nga, discussion. Hindi ko wala nga akong alam sa mga frat. Wala Sa akong alam. tingin mo, Paano anong political economy? bakit sila uso dito sa Pilipinas? What makes them grow and magkapag-recruit ng mga ibang members? Kung ikaw, siyasabi mo, ikaw takot. Kung ganyan talaga ang image ng fraternities, bakit dumadami yung Ba't fraternities? lumalaki? Lumalaki ba? Hindi ba? As a sociologist. Dumadami. Pero compare mo siya sa rate ng mga membership from back then, sa ngayon, din naman siya ganun ka, like, totally, sabihin nating influential na sa Alam mo, communities eh. ngayon nga, meron ng congressman na sa fraternity. Yung TGP party list. Tao Gamma pa yun. Si Bong Teves. Bong Teves. Hello Hello po. TGP yun. Hello po, Representative Bong Teves. Na-meet ko yan. Di ba TGP, talino at galing ng Pinoy ang ibig sabihin. Pero originally, binuo yun ng mga Tao Gamma fee. Yes. Triskel yun. Mga Triskel yun. kapatirang Triskel yun. Paano mo sasabing kumukonte? Meron na nga silang representative sa Congress. Siguro dahil nga, hindi ko na rin sila masyadong, lalo sa community namin, parang di na siya masyadong, yung name ng mga fraternities, ganyan. Kasi nakikita mo lang siya madalas sa mga universities. Of course, meron mga ibang barangay na parang mas involved yung mga doon, mga fraternity na gumagawa ng mga programs sa ganyan. Pero sa amin, for example, sa Tondo, sa Pasig, di na siya ganun ka yung name ng mga frat. Ako tingin ko, kaya dumadami yung mga ganyan. Kasi it's normal sa tao, sa human beings, na maghanap ng mga social beings tayo ng like-minded people. Yes. 'Di ba? Tayo herd mentality tayo It's in our genes, it's in how we're made. Na hindi naman tayo talaga mabubuhay nang mag-isa sa mundo. Walang sino man No man is an island. bubuhay. Pero when it comes to, for example, sa ganyang mga klaseng attraction ng mga groups, ng mga frat, nag-a-attract siya ng isang specific kind of people minsan, for example, na yung mga, sabihin natin mga, yun nga, medyo lonely na mga tao. Ganyan. Kailangan ng mga Malungkot kaibigan. ka ba? Ako, di naman Hindi ako malungkot. kayo. Hindi kayo. Grabe ka naman mga stereotype pala. Meron pang isa dyan, yung mga Para sa mga lonely, mga Brad, lonely daw tayo. Hindi. Ikaw malungkot ka ba? Masaya ka ba? Masaya, lonely ka? Lonely? Hindi rin. Hindi. Wala. Masaya ka lang. Masaya lang. Pero hindi ka sumali sa flat. Hindi. Sige. Go. Hindi kasi, for example, meron yung mga dyan, misconception. Ito, di ko alam kung pwede nyo i-confirm or deny na may mga sumasali sa frat kasi kailangan na ng connection na ganyan. Meron. Sa Mason nga, tawag namin doon mga mercenaries. Oo. With mercenary motives. Kasi sa initiatory pa lang, i-instill na sa iyo yung values. If you come here, meron kang gustong makuha financially or otherwise, you will fail. You will fail. Yan ang yan ang ganun ka daw. Tingin ka daw sa tingin ka daw sa Kasi kausap ko sila. Ito pala question. Sa mga, for example, sa frat yung dalawa or sa organization yung sabihin natin, anong pwedeng gawin ng isang member para matanggal sila? Magloko ka. Hindi, ano yung definition na magloko? Pumatay, ganyan. Sa amin, very specific yun. Tawag namin doon, unmasonic conduct. Maraming may listahan. Meron din kaming listahan. Sa Constitution. Gusto mo malaman? Pasok ka muna. Hindi, kasi curious ako sa mga ganyan eh. Kasi sa mga for example sa PP, wala pa ako nakilalang natanggal sa mismong frat nila kahit anong kalokohan na pinaggagawa nila. Sa amin marami. Taon-taon may tinatanggal. Oo.
There's no perfect organization. Lahat yan, pwede ka mapapasukan ka ng mga may mercenary motives. Ano pa tawag sa may inyo? iba. EDIC? Yung pag naglabas? May mga Edic. Parang yun yung parang department order yun, memorandum o Sabi executive mga order. circulars na, you are suspended, you are expelled. Hindi, may circular din kami. Magkaiba yun, magkaiba ang circular, Ayun magkaiba. pala, yung mga Iba ang gamit nun. So may ganun kami. Kaya yung akala nung iba na walang self-policing or self-disciplining measures ang 200 plus years na ang Oddfellows. Ito since time immemorial ang humanity. ang masoneria. Na perfect na yung mga organizational principles, and it has passed from generation to generation. Kaya may mga ganyan. Hindi nagbabago 'yan. Kami ang namin, ang charge book namin, yung mga rituals na tinatawag namin. Hindi nagbago 'yan since hundreds of years ago. May mga may mga ini-improve. Pero the symbols, etc. It's the same. It has remained the same. Tanong ko sa inyong dalawa naman. Alam niyo ano masasabi niyo dun sa call ng ibang universities or progressive organization tanggalin yung mga frat sa loob ng mga universities? It is their right. Right nila to say that. Ano ang problema? Ako tingin ko, Dahil sa violence na ng mga fraternities. doon sila nagmumula sa violence. Pero sabi ko nga, human necessity. Human necessity. We are social beings na maghanap ng tutuusin, parang club lang naman ng mga fraternities sa mga schools. Anong pinagkaiba nila sa club? Big boys club na. Fraternities are not the problem, tingin ko. Yung culture nung nandoon sa loob ng fraternities, hindi yung main na formation, tingin ko. Kasi kung i-allow mo, kung hindi disallow mo ang mga fraternities, edi disallow mo rin, for example, is dance club na mahilig sa rumble. Tama. 'Di ba? Hindi yun yung yung organization does not reflect, o yung members does not reflect yung type of organization Kasi kaya lang naman binabalas ko because of violence. Kaya naman and it's true. Hindi ko deny na may violence yung mga Greek letter fraternities o kahit pang mga fraternities yan na das nano-news yan na talaga. Meron talaga. Pero I think the solution is not total ban. Kasi hahanap lang ng iba. Kung may violent na tendencies yung tao na hahanap ng iba yan Sabi diba? intolerant kami doon sa yung basag ulo. Very intolerant ang Oddfellows doon. Kasi if you strictly live the principles of Oddfellowship, mahirap. Sobrang mahirap. Stricto talaga. Kaya continuous perfection of man yung improvement of character. So yun yung misconception ng marami about fraternities. Well, especially I can speak about my fraternity, Ancient Fraternal Order. Same with the Masons. Pero yun, hindi ako agree na iban yung fraternities. Pero yun, parang same din na logic, tama yun Di iban mo lahat ng ibang klaseng organization. Yun? Band-aid solution yun ng schools, tingin ko. Band-aid. Go to the root of the problem. Tama. Yari tayo sa mga Sa progressive sa UP. Sa UP lang naman. Sa UP lang may call na ganun. May call na ganun. Tanggalin lahat ng frat sa universities. Syempre, sa mga Catholic schools, ako alam ko, San Beda, UST yan. Hindi po pwedeng magpa-register. Pero although meron pa rin mga fraternities dyan, Greek letter fraternity. Ako, nung law school, member ako ng Alpha Phi Beta na fraternity. Nandun pa rin, pero hindi accredited ng school. Sa UP nag-accredited. Bukas kayo. Ayoko. Sa UP, tawag natin sa Hindi ako sumali sa mga orgs sa UP, buong grad school ko dun 2 sentimo sa UP. Delta, ano yung S sa Greek? Sigma. Delta, Sigma, Kappa. Yun. Delta, Sigma, Kappa. Usually kasi kaya Greek lettered, may mga lang yun yung acronym lang. Acronym. Parang yun dun sa daw. May fraternity sa UP ito. Meron tayong kaibigan na nandito. Hindi na lang natin siya papangalanan. Merong fraternity sa UP na para sa sambayanan ata. PS? Pi Sigma. Ayun ba yun? Meron pa nga mas matindi doon. Alpha Sigma. Alpha Sigma. AS, Armed Struggle. Sila hello po sa mga Alpha Sigma. Alam, si Bishop, yung isa sa founder Nilo Tayag. Ay, may yung brad ko sa Oddfellow, Alpha Sigma rin siya. Ay, hello po, Brad Ken.
Seferino Shoutout. Benedicto. Shoutout po sa inyo. Galing naman ng ganun. Oo nga, yun yung meaning ng mga Greek lettered May mga meaning yun eh. Sali ka kasi para malaman mo. Sosyo ka, 'di ba? Dapat you investigate. Kailangan ko pumasok sa ganun para mag-invest. For you to really understand, immerse yourself. Ito yung ang nagiging problema ng mga fraternities, if gusto talaga i-reform, yung nagiging talagang place siya ng kung saan yung machismo talaga nagre-reinforce yun. Kasi dahil nga segregated siya by sex, by sex. Pag puro lalaki, talagang yung sa guys club, yung worst parts of being a man, talaga na nagpa-pile up na So tingin ko isang pwedeng Sa amin allowed kasi na may babae. Na may babae. Oy, hindi pa umaarangkada pa lang ang suffrage movement sa US. The Odd Fellows practiced already na pwede ang babaeng bumoto, pwede siyang ma-elect, mahalal sa iba't ibang positions within. Kaya dito sa Pilipinas may mga babae na Odd Fellows. Before, before magkahiwalay, may Rebecas kami na tinatawag eh. So, Rebecca? Yun ang tawag sa grupo ng mga babae. Pero Odd Fellow pa rin yun. Pero nagkaroon ng ng pronouncement yung isa sa mga grand officers ng Odd Fellows nagproklama na pupwede ang babae. There should be no distinction between a man and a woman. Tapos yung kanilang role sa paggogobyerno, sa pagiging leader. So yun ang isa sa mga So mas progressive ang Odd Fellows sa Masod sa aspeto yan. Masod lalaki lang talaga. Hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon. Sa UK pagkakalam ko pwedeng babae. Bala yung female equivalent ng ganyang klaseng organization or fraternity? Merong may mga tawag eh. So may Job's Daughter, may Rainbow. Pero ano yung reason kung bakit sa hanggang ngayon pa rin niya or traditional lang siya kaya nag-stay na lang ng ganun? May may mga, syempre, you have to understand the context of that time. Kung kailan umusbong yung mga fraternities. Especially, golden age of fraternalism sa US. By the millions ang members ng mga ng mga fraternities. Mas malaki kami sa inyo during the golden age of fraternity sa US. Nga, recorded yan. Tignan nyo, mas marami Odd Fellows sa Mason. Naman ako pakialam sa US eh. Hindi, sinabi ko lang. Inaasar tayo mga kapatid nito. Joke lang ang biruan namin. Biruan lang po yun. We are on the level. Yeah. Ganun din ba tawag sa inyo? Hindi level. Hindi kami gumagamit ng level. Dahil sa ng Mason yun iba sa amin. Kunwari, wala tayong mapag-uusapan kanina, pero dami na natin mag-uusapan. History ng fraternities. Saan pa tayo nagsimula kanina? Sa conspiracies. Sa HARP technology. Sa Illuminati. Hindi kasi dinidikit Illuminati mga masundo. Doon tayo napunta doon. Di ba yung sa pyramid, yung sa dollar. Yung sa dollar, yung may mata. All-seeing. All-seeing. Kasi forefathers sa US, mga masundin. Kaya nga eh. Sila Franklin, Washington. Matitindi pala talaga kayo. Yung modern state, the creation of the modern state, maraking dyan ng mga Masons. Kasi nga enlightenment product of enlightenment tama. Product of enlightenment talaga sila eh. So, kaya ganun. Ayun. Sige, putulin. Parang naka 45 minutes na ata tayo. Diba? At least, sa wakas, may episode na rin tayo. Pinilit lang namin. To those who are interested po na mag-guest. Guest na po kayo. Mag-guest. Maglagay ng topic. Alam ko meron tayong episode na topic na galing sa YouTube na comment ang ginawa. Nag-ano na rin tayo na nag-live. Tapos live tayo. Comment nyo lang po ha. Yun. Ano yan? Orphan Daniel, yes. Doon tayo sa hospice, pupunta. Ayan. Sige. Alright. Final words, Mark? Ayun, magandang gabi sa inyong lahat. Wala akong energy talaga eh. Mas wala pang energy. Pagod kami. Pero, ayun, sana munod pa kayo, supportahan nyo. At supportahan nyo rin si Representative Elijah San Fernando ng Kamanggagawa Party List.
Kaya siya binabasa sa page niya eh. Bakit si Ellie ang lagi mong kinakampanya? Hindi mo ba alam toxic yan si Ellie? Toxic yan, yung ibang party sa PUP, yan ka manggagawa. Walang kwentang SR yan. Iboto mo yung Kaya ibang nga. party. Trapo yan. Akala mo di ko kasama mo, akala mo di ko ka-party ng ka-party ng PUP I days. understand all of you. Kasi sagutin natin yan sa isang It's your episode. right. It's your right. Sino nga ba si Elijah San Fernando sa PUP? Yan. Tapos may mga with matching pictures. Picture. Yeah, expose. In Mga due time. Sabi nga ni Yorme, sa takdang pumanatag kayo, sa takdang panahon. Yan. Aabangan namin yan. Ayun, ikaw na. Ay, ikaw na. Mga Dahil mo na boss. rin sinabi. Mga boss. Hindi ka nang update. Shoutout sa mga brad. Sa Independent Order of Odd Fellows, sa Grand Lodge of the Philippines, siyempre headed by our most worthy brother, Stan. Hello po. At sa aking lodge, kapatid ng Manila Lodge number 8. Total, yan naman pinag-usapan natin. Fraternity. At mga boss, maraming salamat. Umpisa na ang trabaho sa 20th Congress. Yan. Dinala niyo po ako sa 20th Congress. Kayo nagpanalo ng Kamanggagawa Party List. Magtatrabaho tayo. Gagawin natin lahat para maisulong ang interes ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Ako po ang inyong kinatawan, Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List. Love you mga boss. Iba na yung outro niya, no? Ayos Parang iba na yan. Pang congressman na talaga. Kinatawan. Malaki ang katawan. Sige, mga boss. Ako si Jen ng Batas Manggagawa. Huwag kayong magsawa sa panonood sa mga kalokohan namin dito. Kahit minsan wala na kami mapag-usapan. Kita-kita ulit tayo next week. Hopefully makapag-taping ulit tayo at may mapag-usapan tayo next week. Ako po si Jen ng Batas Manggagawa ulit. Kasama ko si Mark, tsaka si Ellie. At kami ang Politikang Inamo. Cut! Direct cut! Tulog na. Kain. Ano rin.